Ano ang epekto ng korupsyon sa tao at sa ating bansa? Bakit mahal ang bilihin? Bakit kulang ang sahod? Bakit parang laging kapos? Isang malaking dahilan, korupsyon. Hindi mo man ito nakikita, pero ramdam mo araw-araw. Kapag may korupsyon, unang naapektuhan ang mga kumpanya at negosyo. Mula sa maliliit na negosyo hanggang sa malalaking korporasyon, ramdam agad ang epekto ng katiwalian. Nagkakaroon ng hindi patas na laban at tumataas ang gastos. May lagay para sa permit, may palakasan sa kontrata, may sistemang hindi patas sa marangal na kompetisyon. Ano ang epekto nito? Mas mataas ang gastos ng kumpanya. At kapag tumataas ang gastos, tumataas din ang presyo. Kapag hindi kayang magtaas ng presyo, napipilitang magbawas ng empleyado. Ibig sabihin, ikaw ang direktang tatamaan. Mas mahal na produkto, mas hindi sigurado ang trabaho, mas kaunting oportunidad. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang kuryente. Kapag mahal ang lahat, sino ang nag-a-adjust? Ikalawang naaapektuhan, ang pamilya. Dahil sa tumataas na gastos ng kumpanya, madalas hindi tumataas ang sahod o mas masahol, nababawasan pa. Kapag mababa ang kita ng pamilya, walang ipon, hirap sa gastusin at laging kapos. Yung pangatlo, ang ating healthcare system. May budget para sa ospital, may budget para sa gamot, may budget para sa serbisyo. Pero kapag may corruption, nawawala ang pondo. Kulang ang gamot, kulang ang modernong kagamitan, at humahaba ang pila. At dahil dito, minsan ay buhay ang kapalit. Pangapat, mga proyekto ng gobyerno. Napansin mo ba? Kapag may corruption sa proyekto, tinipid ang materyales. Minadali ang trabaho. Minsan may pondo, pero walang proyektong naipatupad. Tinatawag itong ghost project. Ang resulta, sirang kalsada, baha kahit konting ulan, traffic na walang katapusan, at pondo na napupunta sa bulsa ng mga kurap na opisyal. At tayo ang nagbabayad sa mas mataas na maintenance at gasolina. Sa kalamidad, dulot ng palpak na flood control. Sa oras at pagod sa traffic, at sa buwis na nagpapataas palalo ng presyo ng bilihin. Kapag mataas ang corruption, natatakot ang investors. Kapag walang investors, walang bagong negosyo, walang bagong trabaho. Kaya maraming Pilipino ang napipilitang mangibang bansa para maghanap ng mas magandang oportunidad. Corruption doesn't just steal money. Ninakaw nito ang oportunidad. Hindi lang ito issue ng gobyerno. Issue ito ng sweldo mo. Issue ito ng presyo sa grocery. Issue ito ng kinabukasan at trabaho ng anak mo balang araw. Kung gusto natin ng mas maayos na negosyo at mas matatag na ekonomiya, kailangan maging mulat at responsable. Dahil sa mundong ito, lamang ang may alam. I-follow, i-like at i-share for more tips and knowledge.